Magandang umaga mga madlang viewers. Ako nga pala si Sanime Fototana, ang mag-uulat ng aktwal na karanasan. Ano nga ba ang aktwal na karanasan? So ayon pa nga sa kasabihang Ingles na experience is the best teacher. Sang-ayon ba kayo rito? Siyempre naman, totoo. Tayo ay natututo kapag atin itong naranasan ang mga bagay-bagay na siya ring nagtuturo sa atin. So, halimbawa na lang noong pumunta kami sa Davao, marami kami nakikitang iba't ibang kagamitang panturo na pwedeng magamit sa loob ng classroom. So, marami kaming natutunan doon dahil nakita at naranasan namin mismo. So, ayon pa nga sa Cone of Experience ni Edgar Dale, mataas ang porsyento ng mga mag-aaral sa pagkatuto kapag naranasan nila ang ipinapagawa sa kanila. So, sa aktibong pagkatuto ng mga mag-aaral na aktwal na nakakaranas ng mga bagay-bagay na kailangan nilang maranasan. So, dumako naman tayo sa mga bagay na kailangan maranasan ng mga mag-aaral. So, una ay ang pagsasalita, pakikilahok sa gawain, paglikha ng proyekto, pagsasadula, at paglalakbay. So, kapag naranasan nila ang mga sumusunod ay tahas nilang tatanggap ang mga dapat malaman at hindi na sila kailangan bigyan pa ng mas maraming impormasyon dahil alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Kumbaga, sila yung tinatawag natin mga estudyanteng advance mag-isip. So, ang aktuwal na karanasan ay isang mabisang kagamitan sa pagtuturo kung gagawin ito sa tamang panahon sa proseso ng pagtuturo. So, hindi higit na natututo ang mag-aaral kung ang stimulus o input ay totoo o actual ito, ayon ito kay Thorndike. So, pag sinabi nating stimulus, ito yung ating mga ginagawa or karanasan. So, halimbawa, mas nabibigyang kulay yung kwento kapag ito ay isinasadula. So, ngayon, dumako naman tayo sa mga estratehiya sa pagtuturo ng aktwal na karanasan. Una na rito ang eksperimento. Nararanasan ang aktwal na karanasang ito, particular na sa klaseng panlaboratorio na ang asignaturang agham. Ilan lamang ang mga halimbawang ng eksperimento sa agham kung saan ang mga mag-aaral ay isinasagawa ang aktwal na karanasan na gawain. So, pangalawa ay ang laro at gawaing pang-classroom. So, ito ay nagdudulot ng iba yung sigla sa mga mag-aaral upang makilahok sa proseso ng pagkatuto. So sa paggamit ng estratehiyang ito, nawawala ang pagkabagot at pagkapagod ng mga mag-aaral dahil alam nila yung larong gagawin sa loob ng klase. So, marami pang laro ang pwedeng gamitin sa pagtuturo, ngunit mas mabisa kapag mas pamilyar sila sa mga larong gagawin. Halimbawa, yung Family Feud, yung Tumpak Ka ng Showtime, at marami pang iba. So, ngayon dumako naman tayo sa dapat isaalang-alang sa pagpili ng pagsasagawa ng laro. So, una yung kabuluhan. So, ito ba ay angkop sa layunin ng pagtuturo? Ito ba ay mapupulutan ng aral ng mga mag-aaral? So, pangalawa naman ay ang kagamitan. So, dapat mong ihanda yung mga angkop na kagamitan sa larong iyong isasagawa. So, pangatlo naman ay ang kasunduan. Dapat malinaw ang mga alituntunin o proseso ng iyong larong gagawin. So, pang-apat ay ang lugar kung saan
kung saan ito magaganap. At panglima ay ang ingay. Dapat hindi ito nakaabala sa katabing silid. At pang-anim naman ay ang seguridad. Ligtas ba ang mga mag-aaral sa paggawa ng gawaing iyong pinapagawa? At panghuli naman ay ang panahon. Ito ba ay may sapat na oras ang larong iyong ginawa para sa mga mag-aaral? So, ngayon naman, dumako naman tayo sa mga uri ng larong maaaring gamitin sa pagtuturo. So, una na rito yung message relay. Okay, so message relay ay karaniwang ginagawa ito tuwing may paksa patungkol sa pakikinig. So, layunin nitong maipasa ng buo ang mensahe sa bawat miyembro ng grupo. So, ganyan laruin ang message relay. So, alam kong hindi na ito bago dahil palagi natin itong ginagawa sa loob ng klase. At dito lang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye!